I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Times replay and I can see that I've cried some bitter tears, but I felt His arms around me as I face my greatest fears. I've had more gains than losses, and I've known more joy than hurt, as your grace rolled down upon me undeserved. For God's been good. Alright, so magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Tuloy-tuloy po ang ating daily words of encouragement. Salamat sa Panginoon dahil po napakabuti niya sa ating buhay. Sa araw-araw at sa linggong ito, thank God for what He has done. Yung mga naligtas sa mga kaluluwa at ganun din sa mga dinala ng Panginoon sa ating pong worship place to worship Him. It's just my prayer na yung mga nag-attend ng Sunday morning ay umattend din po ng hapon. Kanina po ay 27 po kami ng umaga, may 11 first-time visitors. At I'm praying na makabalik din po sila sa hapon. At sa hapon kanina, nasa 11 or 13 ata yung kanina. And may ilang bisita, may mga tumanggap sa ating Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Okay? And tayo po muna manalangin as we go to the Word of God. Dakilang Ama, Diyos namin mapangyarihan sa lahat. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaralan na inyong salita. Bigyan niyo muli kami ng pangunawa at wisdom. Holy Spirit of God, please guide us in all truth and teach us the word of truth. Kayo pong mag-bless sa lahat ng nakikinig, saan man sila naroon. Ingatan niyo sila, pagpalain ng kanilang pamilya, at matuto ng mga prinsipyo mula sa inyong salita na meron kaming i-apply sa aming buhay, sa aming tahanan. Kayo pong maitaas Ama, patawad sa kasalanan po. In Jesus' name I pray. Amen. Dito na po tayo sa Mark chapter number 14, verses 1 to 9. The Bible says, after 2 days was the feast of the Passover of the unleavened bread, and the chief priests and the scribes sought how they might take him by craft and put him to death. So akalain mo mga pari po ito Oo. Pero gusto nilang patayin ang Panginoon. Oo. Kaya wag po tayong tingnan po natin kung tama po ang mga sinusundan nating tao. Oo, baka naman sila ang magpuput to death sa'yo. Oo, sa pananampalataya mo sa Diyos. Number 2, but they said, not on the feast of day, lest there be an uproar of the people. Okay? 3, and being in Bethany in the house of Simon the leper, as he sat at meat, there came a woman having an alabaster box. Yan po ang pamagat natin of ointment of his spikenard, very precious, and she brake the box and poured it on his head. And there were some that had indignation within themselves and said, why was this waste of the ointment made? For it might have been sold for more than 300 pence and have been given to the poor. And they murmured against her. And Jesus said, let her alone. Why trouble ye her? She hath wrought a good work on me. For ye have the poor will always with you always, and whensoever you will, ye may do them good. But me ye have not always. She hath done what she could. She is come aforehand to anoint my body to the burying. Verily I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached throughout the whole world,
This also that she hath done shall be spoken of for a memorial for her. Yan po. At yung alabaster box po dito, ano ho, alabastron sa Greek, ano ho, ibig sabihin, a perfume base, yung lalagyan ng perfume. Alright? Yung ointment naman po dito ay meron sa Greek, perfume oil. So, of course, yung oil niya mismo. Alright? Yung spikenard po, nardus sa Greek, nard oil. The head or spike of fragrant, which yield the juice of delicious odor which the ancient used. Alright? So, yun po ang spikenard. Yung precious naman po dito, polutules sa Greek, extremely expensive. Yung ibig sabihin, costly, of a great price. Yan po ang ibinigay ng Concordance Dictionary. At sabi nga po nila, itong alabaster box na ito of ointment na pinuro sa ating Panginoon, napaka-precious. Sabi nga dyan, extremely expensive. Okay? So, unang pwede nating matutunan dito, there came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard, which was very precious. Oo, sabi ng verse number 3. And, ang woman po na binabanggit po dito, na nag-pour ng ointment na ito sa ating Panginoong Kristo, ayon sa John chapter 12 verse 3, same narrative in the Bible, sa ibang book lang, ay si Mary. Nasabi niya, a pound of ointment of spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the odor of the ointment. Talagang napakabango. Oo. Letter A, this ointment is very precious and expensive, which its cost equivalent to a year's wages. Bakit po napakahalaga? Sapagkat 1 year salary po ito Ganong ka-expensive ang ointment na ito, kapatid. So alam niyo po, sa totoo lang, pag nagsweldo ka, tinitipid-tipid nga po natin, di ba? Oo, bakit? Sapagkat alam natin, mahirap kumita Mahirap yung tinabraho natin bago natin nakuha yung salary na yan or wages. Kaya tinitipid-tipid po natin. Talagang binabudget. Pero itong woman na ito, si Mary, oo, kahit 1 year salary ito, napaka-expensive. Kaya nga sabi ni Judas sa kanya bakit? Pwede namang ibenta, bakit pa sinayang, sabi niya Sinayang lang yan. Oo. Pwede namang ibinenta sana sa poor. Sabi niya, akalain niyo yan. Pero sabi ng Panginoon, she wrote a good word. Alright? So, 1 year salary, sinacrifice niya pong ginamit para sa Panginoong Kristo. Diba? Para mapabanguan sa para magamit ng Panginoon. 1 year salary. Yung first fruit nga po, 1 month lang Diba? And 8% of the total income in a year. So, first fruit, ungang bunga o ungang sweldo. First fruit, binibigay sa Panginoon po yan. And God will honor that. At pinagpapala ang lahat ng sumusunod dyan. Pero ito, year's wages, sacrificial po ang giving na ito. Iba lang po yung tithes, offering, saka sa yung first fruit. Ito, year's wages, sacrificial. Letter B, the act of this woman is showing her love and how she honors the Lord Jesus Christ. So yun, bakit madali lang sa kanya na ipinor ang precious at expensive na ointment na ito? Bakit? Because he just saw his action, her action ay pagpapakita lamang po ng pag-ibig at pag-honor niya sa ating Panginoon. Ganon niya kamahal. Ganon niya in-honor, respect ang Panginoong Kristo. Kaya hindi niya tinignan yung expensive na cost na yan, hindi niya tinignan na sweldo niya yan sa 1 taon, hindi niya yan tinignan na sayang naman ito, kundi talagang ganun niya kamahal at inonor ang ating Panginoon. Kaya letter C, she did what is right because Jesus Christ deserves our best, not leftovers. Sa atin po kasi, pag tayo po ay nagkaloob sa gawain ng Diyos, yung mga leftovers lang kung anong hindi na natin kailangan, kaya nga kung ano ang napulot natin, di ba? So parang
binigay lang yung mga leftovers. Alam niyo po, ang pagbibigay ng babaeng ito, si Mary sa Panginoon, talagang sacrificial eh. Kaya makikita niyo po na God is honoring those person who is sacrificing ang kanilang time, talent, treasure, resources sa ating Panginoon. We see a lot in the Bible, mga kwento po dyan, na kung saan ay pinagpala sila ng Diyos, inonor sila ng Diyos, at kahit hindi lang po sa Bible times, kahit sa modern time na ito, napakaraming testimony ng mga believers na yung mga bigay ng bigay, tulong ng tulong, bigay ng bigay, mas marami po ang ibinibigay balik ng Panginoon. Di ba? Kaya she did what is right. Kaya nga sabi ng Panginoon, wag niyo siyang pigilan. She wrote what is right. Sabi nga ng Bible eh. Di ba? Ginawa niya lang ang tama. Verse number 6. So, di ba? Ano sabi dyan? Jesus said, let her alone. Why trouble ye her? She wrote a good work on me. Tama lang yung ginawa niya. Sabi niyo. Pangalawa, there were some that had indignation within themselves and said, why was this weight of the ointment made? Sayang ito eh. Oo, sabi ni Judas, pwede namang itong ibenta sana ng 300 pence. Oo, 300 pence. Yun nga, isang taon eh, salary. And had given to the poor. And they murmured against her. Nagreklamo sila. Eh bakit mo papakialaman? Hindi naman iyo. Siya naman yung Kaya alam niyo po, kasiyahan ni Mary ang binigyan ng Panginoon, pinuro yung ointment. Pero akalain mo, yung hindi naman nagmamay-ari ng oil na yan, nagreklamo. Hindi naman sa kanya nagreklamo pa. Yung nagbigay nga, hindi nagreklamo Yung pa kayang nakakita lang, nagreklamo. Di ba? So, yun po ang pagkakaiba. So, yung si Mary, mahal niya ang Panginoon, inonor niya ang Diyos. Si Judas naman, ay ibininta na lang sana, ibigay sa poor. And they murmured. Pero alam niyo po sa totoo lang, hindi naman ganun ang nasa isip ni Judas Iscariot. Kundi para kuhanin. Tingnan niyo po dito, letter A. Judas Iscariot said this is waste. It should be given to the poor. But actually, he wants to steal it because she is 80. Verse 3, John 12:4-6. Then saith one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, which should betray him, why was not this ointment sold for 300 pence and given to the poor? Pero kung sabi dito, verse 6, this he said, not that he cared for the poor, hindi naman para, i-carry niya yung food but because he was a thief. Alam niyo po yan, nakita niyo po? He had a bag, treasurer siya and there, what was put therein? Thief, nanakawin niya lang pala. Oo, dahil treasurer siya, pag napunta na yung 300 pesos na yan, nanakawin niya yan. Alam niyo po, ang unang nagnakaw po ng offering sa Bible, si Ananias at Sapphira. Message din namin kanina. Oo. Namatay Bakit? Nagsinungaling tila sa Panginoon Sa akalain niyo yan. Kaya tignan niyo si Judas, patay. Nagbigti. Kaya alam niyo po, hindi po waste ang ginagawa natin sa Diyos. Letter B, whatsoever sacrifices we give to the Lord Jesus Christ are not a waste, but acceptable and a sweet-smelling offering unto the Lord. Acceptable po yan. Kaya nga tingnan niyo, sabi ng Panginoon, she wrote a good word. Ginawa niya ang tama It was acceptable and a sweet-smelling offering unto the Lord. It's not a waste, kapatid. But God honors Mary. Panguli po, Jesus said, let her alone. Why do you trouble her? She hath wrought a good work on me. Sabi ng Panginoon. Kaya letter A, Jesus acknowledged her and she said she had done a good work. In-acknowledge ng Panginoon. Ikaw, pagka tayo ba ay naglingkod sa Diyos, nag-sacrifice, nagbigay sa gawain ng Diyos, ina-acknowledge na ba tayo? Katulad nung nagbigay na woman na 2 mites, sacrificial din yan Pero yung mga mayayaman, they just give on their abundance or excess. Yung mga hindi na nila kailangan, binigay nila. Oo. So,
ina-acknowledge ba ng Diyos pag hindi naman tayo nagbigay ng tama? Di ba? So, hindi naman tayo tamang nagbigay according sa Biblia. Di ba? Like for example, yung tithes, di ba? 10%. So, pag hindi naman naibigay ng tama sa Diyos, would God acknowledge us? Kaya nga alam niyo po, pinakamaganda, search our heart kung naaayon sa Panginoon ang ating ginagawa para sa Kanya. Ito, in-acknowledge niya. Sabi ng Panginoon, she done a good work. Napakagandang commendation po yan. I pray and I hope that ganun po tayo. Pagka tayo po ay naglingkod sa Diyos, bigay ang time, talent, treasure natin sa Diyos, at yung mga sacrifices natin sa Panginoon, sasabihin niya, i-comment niya tayo, you done a good work. Diba? Katulad nito. Letter B, good work is expected to be done by these disciples as the recipient of His great grace. Expected po ng Panginoon yan. O inaasahan din talaga ng Panginoon yan sa kanyang mga disciple as the recipients of His great grace. Diba? Recipient po tayo ng biyaya ng Diyos. Iniligtas tayo sa impyerno. Hindi na tayo mapapahamak doon at magdudusa. Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Anak na tayo ng Diyos, diba? Tiyak na natin sa langit tayo pupunta sapagkat niligtas tayo ng Panginoon. Tinanggap natin siya bilang sariling tagapagligtas. At recipient po tayo ng great grace. Yung buhay nga po natin, grace. Yung kinakain natin, grace. Yung lupa natin, grace. Yung bahay, sasakyan natin, grace. Yung trabaho at business natin, grace. Bigay yan eh. Sabi nga ng Bible, naked nga tayo po ay naisilang, walang-wala. Kung merong dinagdag, grace yan. Diba? So, grace po yan. Lahat ng tinanggap natin ay bigay. Lahat ng nasa atin, bigay. Sinong magbigay? Diyos. Grace yan eh. Sabi nga ng Bible, God is given us the power to get wealth. Ang Diyos nagbigay ng power sa atin to get wealth. Deuteronomy. Kung sasabihin niya, akong naghirap dyan kung hindi tayo binigyan ng Diyos ng kalakasan, di wala. Kaya grace, kapatid. Good work is expected to be done by disciples as the recipient of God's grace. Pero kung wala kang tinanggap na grace sa Diyos, huwag kang gumawa ng work. Bakit? Hindi ka recipient. Yung mga recipient lang po. Yung mga nakatanggap ng kaligtasan ng Panginoon, yung nakatanggap ng buhay na walang hanggan, yung nakatanggap ng biyaya ng buhay, at nagkinikilala ang Diyos ang pinanggalingan lahat. Yun lamang po ang ini-expect ng Diyos na gumawa ng good work. Katulad ng babaeng ito si Mary. Letter C, panghuli, Jesus loved us so much. John 3:16, we know that. So how do we reciprocate His love? By also sacrificing to serve Him and give what is due unto Him. Kung anong nararapat sa Kanya. Sabi nga ng Panginoon, give unto Caesar things which are Caesar's, and give to God the things which are God's. So, mahal niya po tayo di ba? Salamat sa Panginoon, hindi niya po tayo pinabayaan, kaya nararapat din reciprocate. Sabi nga ni David what shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Psalm 116 verse 12. Ano naman ang pwede kong i-reciprocate sa Panginoon sa lahat ng pag-ibig niya na binigay sa akin? So, sacrifice din, di ba? Yung nga lang linggo na lang ang dinidiman ng Diyos Di ba? Magtrabaho ka na, 6 days. Akin, isang araw. Mag-worship ka, maglingkod ka. Hindi pa tayo makabalik ng hapon. Hindi pa tayo makapagsimba ng morning. Hindi pa tayo makabalik ng hapon. Thursday, hindi pa tayo makabalik ng prayer meeting. Di ba? So, ano na lang ang gagawin natin para sa Panginoon? Sa Kanya naman yung araw na siya naman ang bumubuhay sa ating pamilya. Reciprocate din. So, papakantay mo, di ba? So, kung sa Ilocano, ibalik naman natin, what shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Gumawa rin tayo para sa ating Panginoon. Mahalin din natin siya. Minahal niya tayo Di ba? So, reciprocate God's goodness and love for us. Ano naman, Panginoon, ang pwedeng panggamitan mo sa akin? Yun ang dapat. Kapatid. At naniniwala po ako, pagpapalain po ang ating pamilya, naniniwala po ako, bubuhayin ng Diyos ng maayos ang ating pamilya. Malayo sa sakit, malayo sa disgrasya, malayo sa anumang
mga kasamaan, ano ho, God will protect us. Alright? So, ano naman ang pwede kong ibigay sa iyo, Panginoon? Sa ating pong principles of the day, sabi ko, whatsoever is given unto the Lord is not a waste. Hindi sayang po yan, but a form of worship. Pag-worship po sa ating Panginoon, He deserve our worship. He is good to us Monday to Saturdays. Ano ho? At bigyan po natin ng oras sa ating Panginoon. Diba? Number 2, we must love Him because He first loved us. Number 3, an act of giving is the way to blessing. Yung pagbibigay po natin sa Panginoon, dyan naman po tayo pagpapalain. Luke 6:38, given it shall be given unto you. It is more blessed to give than to receive. God loveth a cheerful giver. At marami pang it's a way to blessing, kapatid. Tayo po manalangin, dakilang Diyos. Salamat sa inyong salita. Pagpalain niyo po sa aming buhay ang mga ito at manatili ang mga prinsipyong yan upang sa ganon, O Diyos, ay magamit sa aming pamilya at sa aming buhay paglilingkod. Naniniwala po kami, mas marami po kaming makikitang biya at pagpapala when we just sacrifice also for you. Kayo pong maluwalhati, O Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. So, magandang gabi po sa ating lahat. See you on our next episode. God bless us all.